Mga kababayan, kumonti yung mga pumunta sa pangalawang araw ng kanilang ng rally na gusto pang i-extend mga kababayan for another 3 days. Lalo niyan magagalit yung ating mga mamamayang Pilipino. So, imbes na makuha yung support ng tao sa kanilang pinaglalaban, na turn off mga kababayan. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nag-backfire yung tawag dito, rally ng Iglesia ni Cristo. Imbes magalit sa ating Pangulong BBM. BBM. Nag-backfire mga kababayan. Galit sa kanila. Sa kanila nagalit yung mga mamamayang Pilipino. Pinirwisyo kasi nila yung ating mga kababayan. Maraming hindi nakarating sa trabaho, na stranded, na-impede sa traffic, umulan pa. Tapos may namatay mga kababayan kasi hindi daw nadala sa ospital, na-impede sa traffic. Maraming naperwisyo mga kababayan, mga estudyante. So, ito ngayon yung balita mula sa Manila Bulletin. CICC. Anger, negative sentiments dominate social media over traffic woes caused by EDSA rally ng INC. Nag-backfire mga kababayan. The call for transparency and accountability by protesters at the People Power Monument in Quezon City appeared to have gained more criticisms than expressions of support on social media. That is according to the Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC, which said that negative sentiments from the netizens dominated social media over the disturbance it caused to motorists and commuters on EDSA and other nearby thoroughfares. Kaya ngayon, mga kababayan, kumonti yung mga pumunta sa pangalawang araw ng kanilang ng rally na gusto pang i-extend mga kababayan for another 3 days. Lalo niyan magagalit yung ating mga mamamayang Pilipino. So, imbes na makuha yung support ng tao sa kanilang pinaglalaban, na turn off mga kababayan. Yung mga tao, yan tingnan ninyo yung latest ngayon. Bilang ng rallyista sa EDSA, White Plains, nasa 3,500 na lang as of 11 a.m. ayon sa QCPD. Kaya sabi ni Atty. Carlo Ibanez, bakit kumukunti? Sabi nila mas madami daw sila today. Baka nag-lunch break lang. Nag-uwian na kasi po kasi nakakubra na. Yung mga inagot po. Pagkatapos, nagutom yung iba kasi lugaw lang yung pinakain ni Chavit. Ay, may Jollibee man yata, mga kababayan. Nag-agawan yung mga tao doon nang mag-distribute si Chavit ng pagkain. Habang yung mga speakers nila, si Amy Marcos, si Leandro Libiste, si Alan Peter Cayetano, at iba pang mga politiko doon, after na makapagsalita, balik sa kanilang bahay. Masarap yung pagkain. Si Marcoleta, wala man silang parte doon sa pinaglalaban nila na tumanggap ng 75 million pesos na gift. Kaya may kasong plunder. Imbis makuha yung suporta ng publiko, nagalit sa kanila kasi nagrally silang walang permit, hindi napagandaan ng LGU at ng national government. You see?
Hindi nagkaroon ng traffic rerouting plan. Naperwisyo yung mga tao. Nagalit. Kaya nag-withdraw ng support. Nainis sa mga nagrarally. Kasi yung mga nagrarally, unang-una, pinaglalaban nila yung may kinakarap na kasong plunder. Na sinasabi nila, do not bend the law. Mismong si Marcoleta ang nag-bend ng law, ng batas. Bakit? Ayan ang ginawa niya. Gusto niyang baluktutin yung batas. May batas sa plunder na bawal yung tumanggap ng pera pag isa kang public official. Ang gusto niyang mangyari, huwag siyang panagutin. So yon ang bend the law. Yon ang malinaw mga kababayan na selective justice. Na yun mismo yung sinasabi nila. Puro baliktad po. O ngayon, baliktad din mga kababayan yung naging epekto ng kanilang rally. Imbis magalit kay PBBM, sa kanila nagalit yung publiko. O, di ba? Backfire, nagbumirang. Puro negative po yung reactions. Anger, negative sentiments dominate social media over traffic caused by EDSA rally, sabi dito sa report ng Manila Bulletin. Inarangan ba naman po yung kalsada, mga kababayan, ng mga bus nila? Ayan ang sabi dito. The call for transparency and accountability by protesters at the People Power Monument in Quezon City appeared to have gained more criticism than expression of support on social media. That is according to the Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC, which said that negative sentiments from the netizens dominated social media over the disturbance it caused to motorists and commuters on EDSA and other nearby thoroughfares. Sa statement, mga kababayan, na pinalabas ng CICC, said it immediately monitored various social media platforms as news about the surprise rally of INC at the People Power Monument in Quezon City were reported. The monitoring was intended to run after those who may exploit the situation to sow fake news and initiate disinformation on social media. And according to the CICC's Threat Monitoring Center or TMC, the majority of monitored online engagement consisted of media coverage of the protest and traffic advisories. This was followed by negative public sentiments over the severe traffic congestions caused by the unexpected gathering on the major thoroughfare and the subsequent road closures it triggered. Diba? Mga kababayan, malinaw. Nag-backfire. Kaya siguro kumunti yung suporta, mga kababayan, kasi naramdaman nila na hindi nagustuhan ng publiko. Kasi yung sinasabi nilang bend the law na kinakainis nila, yung organizer mismo ng INC rally, ang malinaw na binaluktot yung batas. Imagine, nagsagawa ka ng rally without a permit. Tapos, nang nando na kayo, nag-apply kayo ng permit. Malinaw na bending the law. Kasi po ang requirement ng batas, 5 days before ng rally, dapat kumuha ka muna ng permit para makapaganda yung gobyerno sa traffic rerouting at siyempre sa peace and order and cleanliness ng paligid. So yung organizer mismo, yung INC mismo, yung nag-bend the law. Nakita ninyo? Baliktad yung kanilang mga ginagawa. Kaya galit yung publiko. Ito yung mga reactions, report ng GCRH kahapon. Yung exam ko, mahuli na po ako. Road closure due to INC rally for Marcoleta Strand Manila students en route to exam. Imagine that. Pinirwisyo nila yung ating mga mamamayan. May exam po sana ako, kaso hindi po ako makadaan. An information technology IT student from a school in Manila broke down in tears on Tuesday, June 30, after failing to reach her campus
along San Marcelino Street in time for a scheduled examination because of road closures following a lightning rally by members of the Iglesia ni Cristo. Pinirwisyo nila yung ating mga mamamayang Pilipino dahil sa pagdepensa nila kay Marcoleta, mga kababayan, na naharap sa kasong plunder. Nakita ninyo? Na ang gusto niya, baluktutin yung batas. Tumanggap siya ng gift, 75 million, pero ang gusto niyang mangyari, huwag siyang managot sa batas. That is a clear bending of the law. Di ba? Sabi ko nga, ang dapat ginagawa ng INC, sibakin itong si Marcoleta, itiwalag sa INC kasi isa siyang kahihiyan sa INC na nagtuturo ng Bible pagkatapos tinotolerate nila yung member. Dinidefend pa nila ang isang member ng INC na naharap sa kasong pandarambong. Plunder. Di ba? Kaya hindi talaga makukuha yung support ng publiko. Pati ng Roman Catholic Church, nag-react na rin po yung Roman Catholic Church mamaya, yung CBCP. Basahin ko po sa inyo yung reaction po. Ito pa, ang sabi dito sa report ng DCMM, tambak na basurang iniwan ng mga rallyista sa liwasang Bonifacio idinaing ng mga street sweeper sa Maynila. So, hindi na nakatulong mga kababayan na merwisyo pa. Mga street sweepers sa Maynila ang naipong basura mula sa kahapon hanggang sa ngayong umagang pagtitipon ng dalawang magkaibang grupo. Sa pag-ikot ng Radyo Patrol dito sa liwasang Bonifacio kanina, may mga plastic na nakatambak sa gilid, may mga pinagkainan yung nakakalat, umaakaw na rin yung basura sa mga sinag. Kapansin-pansin pa yung mga tisong nakakalat malapit Violation yan ng permit. Violation po ng permit. Malinaw po sa permit na dapat yung cleanliness mga kababayan ay i-observe nila at pwedeng makansela yung kanilang permit. Yan ang isa sa mga kondisyon, yung magkalat ng basura. Kaya nga po kailangan ng permit. Bakit? Para pati yung LGU nakapaghanda, hindi mamaho sa paligid. Yung mga portable toilets may posisyon muna. Di ba? Wala eh. So nagkalat kung saan-sala na po nagdi-jingle. Kasi siyempre, biglaan hindi nakaposisyon ng mga facilities na dapat gamitin ng crowd. So malinaw na pamimerwisyo ang ginawa ng INC mga kababayan para lang suportahan ang member nilang may kinakaharap na kasong plunder. Merang portalet tapat ng post office. Aminado yung mga naglilinis mula sa Department of Public Services ng Manila LGU na dagdag trabaho kung may mga rallyista yung nagpapalipat ng gabi sa liwasang Bonifacio. Gaya ng gagawin mamaya ng grupo mula sa unang distrito ng Batangas. Inakot ni Leandro Libeste. Hinakot niya mga kababayan para mag-rally. Anong intensyon niya ni Leandro Libeste, anak ni Loren? Para pag nakaposisyon si Sara Duterte, mga kababayan, yung problema niya sa solar. Di ba may kaso? Kinaso ng gobyerno at pinapamayad ng fine 24 billion. You see? Kasi hindi niya na-deliver yung dapat mga solar, mga kababayan, nang bigyan siya ng franchise ng gobyerno. Bininta niya eh. So, puro ito self-interest mga kababayan para iligtas yung kanilang sarili sa mga pananagutan pagkakasala po sa batas. Una itong si Marcoleta. Pangalawa, si Leandro Libiste. Then ultimately mga kababayan, si Sara Duterte kasi naharap sa kasong yung impeachment case. So puro sarili po. Tapos ginagamit itong INC. Kawawa yung mga street sweepers po. Ayan. Kaya galit yung publiko. Ismayado rin yung isa sa mga street sweeper dahil hindi sumunod yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa umunoy abiso kahapon ng organizer sa ugnay ng pagtatapon ng basura. Narito ang napahayag. Kahapon talaga walang mga
basura yung black bag eh. Talagang ang basura nila kalat talaga. Kami din talaga naglinis. Kung lang sabi, matin tayo malinis sa luwasan doon pasok. Kailangan aalis tayo ng mas malinis. Ano nangyari? Eto, yung linis namin, balik kami sa dati. Ayan ang sinasabi sa mga nagrarally ko. Hindi sila nagdadala ng sarili nilang basura. Galit yung taong bayan, mga kababayan sa kanila. Yan o. Yan iniwan nila tambak-tambak na basura. Pati doon sa People Power Monument, hindi nakapaganda yung LGU kasi nagsagawa sila ng walang permit na rally at kumuha na lang ng permit ngayon, mga kababayan, nung nakapag-rally na sila. Pagkatapos, i-accuse nila yung gobyernong bend the law, sila mismo yung nag-bend ng law, ng batas, mga kababayan. Sila yung hindi sumusunod sa batas. Pang-aabosong malinaw. They are exercising their so-called rights, inaboso naman nila yung right ng ibang tao. Pinirwisyo nila yung mga commuters, pinirwisyo nila yung mga estudyante. Kaya negative po yung mga reactions ng mga tao sa social media. Binatikos po sila. Kaya ngayon, kumunti yung sumusuporta sa kanila. Tapos ngayon, ang request ng INC, extend pa for hanggang July 3 daw. Ano? People Power Monument Rally organizers requested to gather until July 3. Quezon City Department of Public Order and Safety. Yan ang sabi. Huwag ninyong pagbibigyan kasi sobrang pang-abuso na yan. Unang-una, hindi sila kumuha ng permit, nag-rally sila. Ngayon, binigyan ng permit until 8 o'clock in the evening, tapos gusto pa nilang i-extend, mga kababayan. At nagmamalaki pa sila. Inaaway yung mga pulis, respetuhan daw. Sino yung walang respeto? Unang-una, wala kayong respeto sa local government. Nag-rally kayong walang permit. You see? Pagkatapos, you ask for respect sa mga pulis na kinakausap kayo ng maayos para huwag harangan yung daanan ng mga tao, yung daanan ng mga vehicles, para hindi mapirwisyo yung kanilang mga lakad. Ito, mga kababayan, nakikipag-argumento yung isang INC official sa PNP. Respetuhan daw. Naramdaman ng iglesia na ginanyan nyo sila, baka iharang nila mga sasakyan nila. Wala ko yung mapagod. Humihingi sila ng respeto sa pulis. Sila yung walang respeto. Bakit po? Nagrally silang walang permit. Hinarang nila yung kanilang mga sasakyan sa gitna ng kalsada. Di nila nirespeto yung karapatan ng iba, ng mga motorist na huwag maabala sa kanilang mga lakad. Ang kalsada po, mga public thoroughfare po, ay nakareserve yan para sa mga motorista. Inoccupy nila without permit. Pagkatapos, sila pa yung humihingi ng respeto. Nakita ninyo kung gaano kaabusado itong mga leaders ng INC. Kayo yung walang respeto eh. Wala kayong respeto sa local government kasi hindi kayo humingi ng permit. Ngayon, binigyan kayo ng permit after na kayo nagsimula na ng rally, after nang mapirwisyo yung mga tao. Then ngayon, gusto pa ninyong extend for 3 days. So anong tawag mo dyan kung hindi pang abuso? Binigyan na kayo ng karapatan ninyo na makapag-rally kahit walang permit. Tapos gusto pa ninyong extend. Kulang pa yung 2 araw. Anong gagawin ninyo for the next 3 days kung hindi destabilization? Di ba? Kaya ito na yung sabi ng Palasyo Malacanang. Palas to INC, be careful not to be used in destabilization efforts. Malinaw na ang ultimate objective nito is destabilization po. Kaya itong statement po ng Palasyo Malacanang na be careful na hindi magamit sa destabilization, ginagamit na nga po eh.
malinaw na destabilization po yung kanilang ginagawa. Gusto pang i-extend. So ano yung ibig sabihin nito mga kababayan? Gusto nilang ulitin yung EDSA people power noon. Di ba? Kasi may mga tao na galing sa mga provinces na gusto nila makaabot pa sa pagtitipon nila. Malinaw yung statement ng isang city councilor ng Quezon City. Hindi daw sila alis doon hanggat hindi mag-resign yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang gusto nilang paresignin mga kababayan, yung leader na nagtatrabaho. At ang gusto nilang ipalit yung mahilig mamasyal. Payag kayo sa ganun mga kababayan. Hindi nagtatrabaho, namimirwisyo pa at sangkot pa sa patong-patong na korupsyon. Mali mga kababayan na paggamit ng confidential funds. Yun ang kanilang gustong iupo bilang Pangulo. Yung palamura, palabanta, walang modo, yun ang kanilang gustong ipalit sa ating Pangulong Bongbong na napakasipag, napakatalino, at may totoong pagmamahal sa ating bansa. Walang plano, mga kababayan, na isurrender not even an inch ng ating territory sa China. You see, mga kababayan? Kaya wala silang support mula sa ating mga mamamayang Pilipino, not even the Catholic Church, mga kababayan. Nagsalita na po yung CBCP. Ito sabi ng CBCP chairperson, si Bishop o si Colin Bagaforo, CBCP Commission on Interreligious Dialogue. Malinaw yung sabi niya. Bishop Bagaforo, true solidarity should not disrupt lives of others. Dapat hindi mo dinidisturbo yung buhay ng ibang tao tulad ng ginawa nila kahapon at ngayon. Ginagawa nila ngayon. The Catholic Bishops' Conference of the Philippines, CBCP Episcopal Commission on Interreligious Dialogue has reminded the faithful that expressing grievances should never come at the expense of the welfare of others. Correct. As public assemblies, including the Iglesia ni Cristo, protest in Metro Manila unfolded on Tuesday. In a statement issued kahapon, the Commission emphasized that while the Constitution guarantees the right to peaceful assembly, the exercise of that right must be accompanied by responsibility in concern for the common good. Kasi po, sa totoo lang, kung expression of the right, yung freedom of expression, pwede naman nilang gawin na mag-rally sila na hindi makakaistorbo. May facility sila na very convenient pa at pwedeng mag-accommodate ng napakaraming tao. Di ba may Philippine Arena sila? Di hakutin nila yung mga members nila doon at yung gusto makisali. Bakit kailangan nilang gawin dito sa People Power Monument na napakaliit na lugar? Tapos hahakot sila ng 100,000? Di ba mali? Bakit hindi nila gawin sa Quirino Grandstand na pwedeng mag-accommodate ng maraming crowd? At bakit hindi nila ginawang advance yung pag-announce para naging maayos kung gusto nila peaceful? They have their facilities, hindi maulanan yung mga members nila. Philippine Arena. Kaya nga mayroon sila noon to accommodate thousands of members sa kanilang mga activities. Talagang pinili nila yung EDSA People Power Monument na napakaliit. Ano ang intensyon nila? I-disrupt talaga yung buhay, perwisyuhin yung buhay ng mga tao. O ngayon, nag-backfire sa kanila. Imbes na support, sympathy, pakikiisa, tulad ng sinasabi nila sinisigaw, we are one. Walang makisa sa kanila kundi sila-sila lang yung dati. Kasi inisahan nila yung mga mamamayang Pilipino, pinirwisyo nila
Ito mismo ang sinasabi ng CBCP. Dapat na niya, hindi nila dinidisrupt ang buhay ng ibang tao. The lives of our neighbors, sabi ng CBCP. The Commission said public demonstrations that cause heavy traffic and disrupt major roads such as EDSA place an undue burden on commuters. Kaya kita ninyo yung mga Catholic organizations, pag sila nagsagawa ng rally, humihingi sila ng permit. Kung gagamitin nila yung EDSA, yung People Power Monument, hindi sila naghahakot ng maraming tao kasi alam nila makakadisrupt sila ng flow ng traffic. Yung tama lang na crowd ang nandoon, mga kababayan. Nagets na ninyo? So ito ang sabi. Dapat na niya, hindi man nila i-disrupt yung buhay. Place an undue burden on commuters, daily wage earners, students, and emergency services tulad ng may namatay kasi naipit sa traffic. Hindi na nakaabot sa ospital. So perwisyo yung ginawa nila. It encouraged citizens to pursue calls for transparency and accountability through lawful means that minimize harm to the public. Sabi ng CBCP, the ECID also urged protest organizers to ensure public safety and strict adherence to the law while appealing to law enforcement authorities to exercise maximum tolerance. Iyon man talaga, mga kababayan, ginagawa ng ating mga authorities, maximum tolerance. At yun mismo yung utos ng ating Pangulong Bongbong. Kahit wala silang permit, sobra yung kanilang ginawa na pang-abuso, kaya nawala ng gana yung publiko. Nagalit mga kababayan sa kanila. To exercise maximum tolerance in maintaining peace and order. The statement concluded by calling on Filipinos to engage in national discourse with mutual respect, praying for truth, justice, and accountability, and integrity in public leadership, as well as peace and wisdom for both citizens and government leaders. The statement was signed by Bishop Jose Colin Bagaforo of Kidapawan, chairperson ng CBCP Episcopal Commission on Interreligious Dialogue. So ito yung pinalabas niya na statement ngayon, mga kababayan. Grabe yung ginawa nila, tingnan ninyo. Binalandra yung mga sasakyan nila, mga kababayan, sa gitna ng kalsada. Kaya sabi ng mga pulis, comply with rally permit conditions, PNP tells EDSA protesters. Mag-complyan niya kayo. Pag hindi, ika-cancel nila yung permit. Ayan Sabi dito, post ito ni Roland Garcia Jr. Tama ito. Ayan Isang netizen. Sabi diyan, nag-endorso ng korap, bumoto ng korap. Ang panawagan, accountability at transparency. Tama. Di ba kayo nag-endorse kay Digong? Kay Sara? In-endorse ninyo? Kay Jinggoy? Sino pa yung in-endorse ninyo nung eleksyon? Si Bong Revilla, lahat nakakulong. Ngayon, member pa ninyo si Marcoleta. Kakaso ng plunder. Kasi inamin niya, tumanggap ng 75 million pesos. Inamin niya mismo. Pagkatapos, ipinagtatanggol ninyo. Bakit ninyo ipinagtatanggol ang umamin na tumanggap ng 75 million na sa batas, under plunder law, isa siyang malinaw na pandarambong. You see? Bakit ninyo ipinagtatanggol ang umamin sa plunder? Di ba? Pagkatapos, sasabihin ninyo, ang umamin si Martin Romualdez. Walang inaamin si Martin. Ang umamin si Marcoleta. Tapos sabi ni Alan Peter Cayetano,
iisa-isay na kami. Cayetano Defense INC rally claims more ally senators may face raps after Marcoleta. Siyempre kasi aros lahat ng kaalyado ninyo sangkot sa flood control scandal. Di ba? Yun ang mga sangkot. Alangan man nasangkot yung mga kaalyado ninyo pagkatapos hindi pa panagutin sa batas kasi kaalyado ninyo. Tama? No one is above the law. Yan ang katotohanan. Dapat nga ubusin kayo kasi nagkasala sa batas. Kung naniniwala kayo na wala kayong kasalanan, then binibigyan kayo ng due process. Sagutin ninyo sa husgado. Patunayan ninyo na hindi totoo yung mga inaakusa sa inyo. Ganon yung ating Pangulo, di ba? Ganon si Martin Romualdez, yung tatay ni Martin. Kinasuhan noong panahon. Hinarap. Walang protest rally. Hinarap nila sa husgado. Hindi lang dito sa Pilipinas kundi abroad. Si Mrs. Imelda Romualdez Marcos. Yung binansagan na trial by century sa New York. O di ba na-acquit si Na-acquit si Mrs. Imelda Romualdez Marcos. Nagpa-rally? Hindi. Walang rally. Nilabanan sa husgado. Yan ang matinong leader. Yan ang matinong politiko. Hinaharap kung naniniwala kayo na malinis kayo, harapin ninyo sa husgado. Hindi yung pag may kaso kayo, magpaparally kayo para maabsuelto. Hindi kayo maabsuelto sa rally. Ito, isa pang netizen post ni John Ditona. Ano sabi niya? Ang tunay na pananampalataya, hindi yan nasusukat sa dami ng miyembro na kayang mag-alsa balutan at humarang sa kalsada. Nasusukat yan sa pagpapakumbaba, sa pagiging tapat at sa pagrespeto, hindi lang sa Diyos kundi pati na rin sa mga batas at gobyerno na nagpapanatili ng kapayapaan at hustisya sa lipunan. O di ba? So palpal kayo. Galit ang ating mga mamamayang Pilipino. Yung ating mga netizens. Majority sa ating mga netizens hindi konforme sa ginawa ninyo kahapon at ngayon. Kasi pinirwisyo ninyo yung buhay nila.